medyo nagulat din tayo dito sa desisyon ng Energy Regulatory Commission. ERC, itong nakaraan. Ito ata yung pamaskong handog ng NTP sa atin. Parang ayoko ng ganyang handog. Oo nga. Parang hindi pamaskong handog, pamaskong parusa. Oo, okay dyan, Carly. At ito yung tinatawag na matagal na to kasi na diskusyon na kapag ginawang full yung ancillary services, ang automatikong kalalabasan niyan ay ipapasa sa electric consumers. At ito yung, kumbaga, ano na natin to, malalim na diskusyon natin to ka-early, di ba? Oo, dati pa. Transmission charges, distribution charges, or yung pag-produce ng kuryente ng mga charges, lahat yan manifested sa mga bills natin. Diretso yan pinapasa sa ating mga electric consumers. So ito yung tingin namin, kumbaga, tip of the iceberg ito lagi na laging ang pinakamalalim na problema sa power sector natin. Lahat, walang risgo yung mga mga korporasyon kasi lahat yan pwede nilang ipasa sa mga electric consumers. Kung kung may anomalya o wala, desisyon mali, walang ka-risk doon mga korporasyon kasi lahat pinapasa sa mga electric consumers. Tayo lahat ang may burden. Alright. At ito yung kailangan talagang baguhin. Sir Jerry, magkano ito pinag-uusapan natin na posibleng dagdag na batay doon sa inaprobahan ng ERC by next year? Yung nakasaad doon sa desisyon na yun, for Luzon, 0.12 per kilowatt-hour. Ibig sabihin yan, more or less, medyo mabigat yan pagdating sa mga 200 kilowatt-hour. 200 na ginukonsumo. Tama. O kasi dagdag agad yun. Alam naman, 0.12, ibig sabihin 12 centavos per kilowatt-hour. Para doon sa mga kumbaga taga Luzon, and then sa mga taga Visayas, ganun din 0.12. Sa Mindanao yung medyo mas mababa, 0.03. So medyo 3 centavos lang. Sa mga taga Luzon at Visayas, ibig sabihin yan 24 pesos yung madadagdag per 200 kilowatt-hour, Ibig sabihin kung yung basic talaga na yung mga ordinary nating mga kapitbahay, dagdag 24 pesos yun. Pero pag umabot ka na ng 300, 400, kasi iba yung presyuhan pag tumataas yung konsumo mo, lalong tumataas yung kwentahan per kilowatt-hour. So, ganun naman yung dyan So, yung mga ordinary nating mga kababayan for the next 3 months, kukunin na yan for the next 3 months, ay dagdag 24 pesos per kilowatt-hour. Ba't ganun? Siyempre, sa mga mayayaman, parang, ano ba naman yung 24 hours? 24 pesos, di ba? Panis yun. Pero kalahating kilo na yun Pag tinanggal mo sa mga ordinaryo nating kababayan, and on top yan, sa sobrang dami ng dagdag singil sa kuryente. Alam naman natin na sa totoo lang, within the Meralco franchise area, ang tinaas na simula last year ay halos 2 piso per kilowatt-hour pag kinumpara po natin So, burden talaga yan at lalo pang tataas yan ka-Orly. So, hindi lang ito yun. Alam naman natin yun. Matagal na natin dinidiscuss yung mga power supply agreement ng Meralco na alam nating mahal na kuryente yon pinapasa sa ating lahat. So, yung 24 pesos, hindi po namin siya nilalang kasi pag sa ordinaryo nating mga kapitbahay ay mga kababayan, malaki yung kalahating kilo ng bigas na mawawala sa kanila. Pinipilit kong unawain hanggang ngayon batay of course dun sa mga provisions sa ating EPIRA, Electric Power Industry Reform Act. Talagang magsinusuri ko parang nawala na yung konsepto na ang water, electricity ay dapat yan ay obligasyon ng gobyerno sa mamamayan.
Tama po. Basic public service. Kaya dapat hindi yan binibigay sa mga pribado dahil lang may pangunahing obligasyon dyan ay ang gobyerno. Ngayon, kung yan ay isa sa pribado, patatakbuhin ng mga pribadong kumpanya, tiyakin ng gobyerno na yan, yung konsepto ng kanilang serbisyo ay nakatutok, nakasandal sa public service. Tama po kayo. Kaya lang parang sinusuri ko, lalo na ngayon pag nakatingin ka sa yung electric bill, tulad nito, wala na naman akong pambili ng ham para kay Andoy nito. Andoy, pasensya ka na, may ubos sa kuryente. Parang, pagtingin ko tuloy, wala na negosyo na talaga, Sir Jerry. Mukhang ano na to, mukhang business, parang business format na ang mga nasa public service natin, Sir Jerry. Anong observation nyo dyan? Tama po kayo ng ka-Orly, no? Dalawa po yung pamamaraan natin dyan. At kaya din naman ini-engage natin yung mga deliberasyon ngayon. Kaya may mga batas at mga panukalang batas na nakasalang ngayon na napaka-importante kasi dapat makilahok yung mga, lalo na yung mga nandito sa Meralco franchise area, no? Kasi 60% ng demand natin dito kaagad eh. So, talagang dinidetermine nito yung power sector natin, ano. So, tama kayo dyan. May deliberasyon para baguhin ang IPIRA. Marami pong panukalang mga batas dyan. At dapat masiguro na yung pagbabago na yon ay tama at sapat doon sa mga karanasan natin sa mahigit 20 taon since IPIRA. Kasi since 2001 po yan eh. Kung tatandaan ng mga kababayan natin, siguro yung mga medyo may edad, matatandaan yun, na before IPIRA, napakababa per kilowatt hour ng ating binabayaran. Isa rin sa observation ko, walang WESM noon. Wala rin nung tinalakay ang IPIRA, ang ganda, kumbaga sa babae, talagang pang Miss Universe ang kanilang presentation ng WESM. Wholesale electricity spot market. Abay, kamukat-mukat mo. Ang pwedeng itaas pala ng singilin, WESM pala. Sila pala ugat. Kaya mukhang hindi yata maganda konseptong yan. Dalawa po ang pinanggagalingan ng kuryente natin, ka-Orly. Siguro mas maganda magkaroon tayo ng mas malalim na talakayan dyan sa WESM na yan. Pero dalawa po yung pinanggagalingan. Yung WESM na yung tinatawag nilang electricity spot market. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay walang kakontrata, at ito yung tinatawag na mga power supply agreement. Kaya meron ding tinatawag na competitive selection process dyan. Yan yung bulto, in fact, ka-Orly. Kasi yung may allowance lang ang bawat electric consumer, electric cooperative or distribution utility na pwedeng kunin sa WESM. In fact, hindi uubra na majority ng kuryente nila ngayon ay manggagaling sa WESM. Kasi napaka-volatile ng presyo dyan. Okay? So, talo ka talaga kapag dependent ka dyan. At nakita natin yan itong mga nakaraang mga buwan. Doon sa competitive selection process, ito yung mga power supply agreement. Ang lalaking kontrata nito, ka-Orly. At dito, marami tayong hinafile ng mga petition at mga kaso laban sa mga power supply agreement dito, lalo ng Meralco. Kasi may lumalabas na investigasyon ngayon ang Philippine Competition Commission na yung Meralco ay niluluto yung isang kontrata nila na pagkalaki-laki sa tinatawag na fossil gas na pag-aari ng San Miguel. Kasi ang lumabas, nanalo yung bid ng San Miguel, pero it turns out sila pala ang bibili ng majority. Pero nasa korte yata yan, Sir Jerry, hindi nagkakamali. Nasa ano po ngayon, Philippine Competition Commission. Okay, Competition Commission. Anyway, sige, siguro mas maganda pag-usapan natin sa susunod dyan dahil marami na akong gustong malaman. Kasama na dyan kung totoo bang malakas mag-lobby ay yung mga may diesel fire power plant. Ay, tama po dyan. Pero dito sa topic na ngayon, ito yung auxiliary services, ano. Alright. Anyway, sige, Sir Jerry. Tayo magkausap ulit tayo dyan at sana naman ang Energy Regulatory Commission hindi naman siguro masamang tingnan muli kung ito ba ay makakatulong at ito ay lalagpas pa ba doon sa pangunahing tungkulin na public service. Sir Jerry, thank you.
Maraming salamat po. At mabuhay po kayo, Ka-Orly, at inyong program. Sa ulitin, Sir Jerry, salamat po sa inyo. Convener po ng Power for People Coalition, Sir Jerry Arances, mga kapuso, ang inyo pong